Kapala Diyos nga nagbigay sa kanya ng kulang na katawan. Alam mo kaibigan, hindi ako nagagalit sa iyong pinagsasabi sa akin kahit ilang beses mo pa akong murahin. Dahil ganyan din naman ako dati, ganyan din yung pag-uugali ko. Alam mo, nararamdaman ko sa iyo. Ako'y naaawa sa iyong kaluluwa kung dumating yung takdang araw sa iyo at ganyan pa rin ang pagtingin mo sa Panginoon ay kaawa-awa ang iyong sasapitin pag ikaw ay nasa impyerno na. Alam niyo po yung aking blinag nung nakaraan na yung isang matanda na lumalakad gamit yung kanyang kamay para lang makapunta sa bahay sambahan at mayroon nag-comment, ito po yung kanyang sinabi, na tila ba naiinis yung kanyang damdamin, nagagalit siya na ginawa na nga ng Diyos na binigyan siya ng ganun na walang paa. Bakit pa kailangan sumamba? Para sa kanya, hindi na dapat dahil ginawa na nga siya ng Diyos na kulang-kulang yung katawan, mananambahan pa sa Panginoon. Alam nyo, sa katotohanan lang, marami po sa atin sa mga tao sa mundong ito na marami ang nagagalit sa Panginoon dahil sa kanilang mga kapansanan, dahil sa kanilang kakulangan sa katawan, dahil sa kanilang mga disability. At marami pa sinisisi ang Panginoon sa mga nangyayari sa kanilang mga buhay. Ganito po talaga yung mga tao na hindi pa talaga tunay na nakakakilala sa Panginoon, hindi pa nagkakaroon ng tunay na relasyon at hindi pa nauunawaan yung salita ng Diyos. And his disciples asked him, saying, Master, who did sin, this man or his parents, that he was born blind? Jesus answered, Neither hath this man sinned, nor his parents, but that the works of God should be made manifest in him. Alam nyo, sa katotohanan, sa realidad ng buhay, na meron ng mga tao na kulang-kulang, disable, hindi kumpleto ang katawan, maraming kapansanan pero kayang sumamba sa Panginoon. Diyan po nagmamanifest ang kadakilaan ng Diyos na kahit sa kanilang kalalagayan na kahit sila ay kulang-kulang, kahit na sila ay may disability, kaya pa rin nilang sumamba sa Panginoon. Yun na nga yung lamang natin na mga kumpleto pero ang nakakalungkot, marami sa atin kumpleto ang katawan pero hindi kayang magpuri at magsamba sa Panginoon. Kaya alam nyo, sabi ng Panginoon, kung tatahimik ang mga tao para sa Kanya, para puriin siya, kayang magpuri ng mga bato sa Kanya. Kaya yan yung kahiyahiya, yan yung sampal sa atin bilang mga kumpleto ang katawan. Kung yun ngang mga kulang-kulang ay kaya nilang respetuhin, kaya nilang galangin, kaya nilang sambahin ng Panginoon, what more tayong mga kumpleto ang katawan. Diyan po nagmamanifest ang kadakilaan ng Diyos na kahit na may mga ganyang klaseng tao sa sanlibutan, ay kayang-kaya pa rin nilang luwalatiin, pasalamatan, purihin, sambahin ng Diyos. Kaya kaibigan kong minamahal, hindi mo para kamuhian yung Diyos sa mga sitwasyon ng mga taong ganyan at willing magsamba sa Panginoon. Sila nga wala naman reklamo kaya nilang magsamba sa Panginoon. Bakit tayo ng mga kumpleto ay magrereklamo sa harapan ng Panginoon? Kaya alam niyo po, sabi sa Romans chapter 1 na ang tao walang maidadahilan pagdating sa paghukom ng Panginoon. Dahil inireveal na ng Panginoon, nireveal na ng Diyos ang kanyang kadakilahan. Sa paligid pa lamang tumingin ka na, makikita mo na ang kagilagilalas na gawa ng Diyos sa sanlibutan. Maging sa ating mga tao, maging sa daigdig, maging sa langit, sa lupa, maging sa galaxy, sa lahat ng meron na creation ng Panginoon, makikita mo ang kaluwalhatian, ang kadakilaan ng Diyos sa kanyang mga creation. Kaya wala po tayong maidadahilan sa Panginoon para hindi siya purihin at para hindi siya sambahin. Kaibigan kong minamahal, marahil marami kang dalahin, marami kang problema, marami kang mga iniisip kung bakit ganyan ang pagtingin mo sa Diyos. Pero sasabihin ko sa iyo, isa lang ang buhay at madali ang lilipas. At dahil sa kasalanan ay makakaranas tayo ng kamatayan. Hindi lang kamatayang pisikal, kundi yung ikalawang kamatayan na kamatayang espiritual. Yan yung walang hanggang paghiwalay sa Diyos at yan din yung tinatawag na dagat-dagatang apoy. Kaibigan, mayroong pagmamahal na ino-offer sa iyo ang Diyos. Mahal ka ng Panginoon na kahit na ganyan yung pagtingin mo sa Kanya, kung ikaw lang ay willing magsisi sa harapan ng Panginoon ngayon at bubuksan mo ang iyong puso at sasampalataya ka, tatanggapin mo siya bilang Diyos sa tagapagligtas, ngayon ding araw na ito ay mararanasan mo ang kaligtasan at lahat ng iniisip mo negatibo sa Diyos, ang mga iniisip mo hindi maganda sa Panginoon, sasabihin ko sa iyo, papalitan niya ng Diyos ng kapayapaan, ng pag-ibig, ng kaligtasan. Kaya habang may oras ka pa, habang may panahon ka pa, sampalatayanan mo ang Panginoong Jesucristo dahil mahal ka ng Diyos. Ayaw ng Diyos na kahit sino mang tao ay mapahamak, kundi tumalikod sa mga kasalanan
at magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.